At sinabi mismo mo, putang ina ka, ikaw jutang na ka, NBI, kayong lahat, ay sinabi mo yan na you will hunt me down. Diba? Kaya nga kita na-report sa US Embassy, nakarating ka na sa, sa DC, nung nasa Netherlands ako, sinabi mo yung ulul ka. Tapos ngayon, ineko lang yan ng mga Pilipino, ng mga OFW, yung pananakot mong buwaka ng ina ka, hindi ka pakunin ng lupa. Tapos ngayon, dahil ini-echo yung mga sinasabi ko, sinasabi mo, na i-hunt mo ko, na kahit nasa Amerika ako, ay wag ako pakampante dahil you will hunt me down. When you say you hunt me down, it's either dukutin niyo ako, ipapapatay niyo ako. Kasi kung ginawa niyo na, di ba? Yung sinasabi niyong judicial process, yung tamang proseso, na mag-file kayo ng kaso against me. Sinumulan na ng buwaka ng inang Taberna. Yan si Anthony Taberna, hindi ka pa kinukuha ng lupa. Ano sinasabi mo? Sinungaling ako. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang nag-fabricate ng address dahil dumidila ka sa kipay ng may kipay para lang what? Diba? Sunod-sunuran ka para kang asong dumidila sa suka. Right? Para kang isang aso na dumidila sa kipay ng aso para lang sa iyong what? Pagsunod sa fabricated address na ginawa mo dyan sa Pasig na julul ka. Sino ang sinungaling sa atin? Ikaw na nag-violate o nag-abuso ng judicial process sa Pilipinas? Paano mo binerify? Di ba journalist ka? Paano mo, ikaw ang nuknukan na sinungaling. Paano mo binerify as a journalist? Dahil trabaho mo yan, ang address ko ay sa Pasig. Dumila ka sa kipay ng may kipay ng bangag na administrasyon para kang aso. Okay? Ayan, baka iliteral mo yan. Dinilaan mo ang kipay, nilunok mo ang suka mo. O dumila ka sa suka mo para gumawa ng peking address. Tapos sasabi mo ako sinungaling. Kayo ang mga sinungaling, magsama-sama kayong lamunin ng lupa sa pagdating ng panahon ng paghuhukom o paniningil. Yan ang sabi mo, hindi ka bababa sa level ko. Julul, hindi tayo magka-level, Taberna. Diba? That ikaw, kumakain ka ng suka. Sunod-sunuran ka, kaya hindi tayo magka-level. Gumawa ka ng peking address laban sa akin. At sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ang bangag administrasyon? Sige nga, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka, paano ka nag-come up sa address ko sa Pasig? Sagutin mo. Kung sinong sinungaling sa akin, buwaka ng ina ka. Paano ka nag-file ng case noong 2022? Paano ka kumuha ng address ngayon? Itong mga vloggers na ito, dahil sinabi lang, I hope pag connect tayo, yung mga kinasuhan, nandyan po yung email ko. Mag-email kayo sa akin, di ko alam kasi kung sino-sino kayo. We can help each other, I can help you, I can advise you whatsoever ang pwede natin gawin. Kasi mga kababayan, 2023, ko pa sinabi sa inyo itong Oplan Eliminate the Enemies. Ito ngayon, Oplan Oros, it's the same story. Ngayon, ineko lang ng mga vloggers na, tinatakot ng NBI ang mga ordinaryong citizen, ang ordinaryong mga OFW. Imagine nyo, naturiyan kayo bagong bayani. Tapos kakasuhan kayo ng mga buwaka ng ina. Pagdating nyo, aarestuhin kayo. Sinabi mismo niya, pagdating ay aarestuhin ka agad nila sa airport. Imagine mo, hindi ka pa convicted sa kaso mo. Ginawan ka ng kaso, aarestuhin ka na pagdating. Ganyan kabulok ang gobyerno ni Bangag. May due process dapat ang lahat. Pero dahil gusto nilang, kasama ito sa Oplan Oros na ito, patahimikin ang mga kumakampi kay Duterte, ang sumusuporta kay Pastor Kibuloy, ang sumusuporta kay Atty. Vic, o lahat ng mga anti-Bangag.
Yan, mga kababayan. So, ang tagal ko nang sinabi sa inyo, kaya kailangan na talagang kumilos ninyong lahat na mag-speak up kasi lalo na ngayong eleksyon, alam nila na talagang yung kanilang mga kandidato ay pupunta sa Itodoro. Yun ang kanilang mga kandidato, nag-aalisan na ngayon kanilang mga alyansa ng mga bangag, di ba? Nagsilipatan na nga. Dahil alam nila na talagang bulok na bulok at bangag na bangag, ngiwi na ngiwi ang gobyerno ni Satanas at ni Marcos Jr. Ngayon, mga kababayan, itong mga vloggers na ito, kailangan nating magtulungan. Yung mga, and I don't know if you got vloggers o baka ordinaryong taga-comment lang kayo. Ganito kahayop ang gobyerno ni Marcos Jr. At ang sabi pa nila, hahantingin kami. Ako na lang, hindi ba totoo? Ha? Buha ka ng inakadjulol ka Santiago, hindi ba totoo yan? Na tinakot-takot mo ko? Akala mo na matatakot ako sa'yo na ahantingin mo ako sa Amerika. Sinabi mo yan, hindi mo na yan mababawi dahil tinranscribe ko na lahat yan. Diba? Dahil doon pa lang sa The Hague, sa US Embassy, nireport ko na yung pangdanakot mo at yan ay threat na pwede kang gumurgur ng tagal. Mamamatay tao ka naman, di ba? Ilan ba na gurgur mo? Oh, shooter ka nga eh, may pag-ganon-ganon ka pa. Oh, sabi dun sa interview mo, magaling kang gumorgor, magaling kang magganyan. Joang na talaga kayo. Ngayon, mga papalaga, napanood ko yung kadyutahan nilang interview, nasabi nila doon, ako talaga pinatututunguhan nila. Diba? Galit na galit talaga sila, gigil na gigil sila sa alindog ko, na pag dumami na raw yung kaso na ipafile nila na cyber libel, baka daw pwede silang makipag-ugnayan sa Amerika. Para what? Ipadukot ako. Mga julul. Okay? Hindi nyo ako mapapadukot ng legal kung, it's not legal, walang legal na dukot. Ang sabi kasi nila, ni NBI Julul Director, pag marami na raw na isang pangkaso sa akin na cyber libel, baka daw pwede na silang makipag-ugnayan dito sa Amerika. Para what? Para ipa-extradite? Ang bobo mo. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng extradition? Maipa-extradite nyo lang ang isang tao kung citizen sa bansa nyo, mga julul. Di ba? Abogado ka ba o abogago? Alright. Wait a minute. Oh, okay. So ngayon, yes, Shali laban lang. Diba? Ang sabi, ito na lang, bigyan ko lang kayo ng konting kabobohan, okay? Ito worst case scenario, okay? Which is impossible. Ang sabi niya, hindi pa pala, sabi pala ni Santiago, ayun na nga, kaya nagkaso pa sila ng inciting to sedition against me, yung kailang mga kasinungalingan about the Polvoron video, di ba? Dahil ito daw ay ginawa-gawa ko, pero hanggang ngayon, wala pa silang kaso, okay? Wala pa silang kaso hanggang ngayon dito sa Amerika patungkol dyan sa Polvoron video na yan kasi takot si Bangag na mahila dyan sa korte. Ngayon, mga kababayan, ang sinabi pa ng abogado, parang wag daw ako pa kasi siguro kasi naturalized lang naman yan siya eh. Naturalized lang naman. What the heck? Naturalized lang naman. Diba? Parang wag daw ako pa sisiguro. Kumusta naman yung mga naturalized citizenship? Kumbaga, inggit na inggit, gigil na gigil sila sa akin kasi nag-naturalize ako dito sa Amerika. Hindi pinagyayabang ko daw yan. Hindi ako nagyayabang. Diba? O hindi ako nagyayabang na naturalize ako. Kayo ang nagsabi yan kasi inggit na inggit kayo dahil yung amo mong hangag, ang amo mong kidnapper, NBI director, yung kidnapper mong amo, si Bangag, lalo na si Satanas, na nangangarap na maging citizen ng Amerika, yung very New York na dugyot, na pusali, ng ngepa, butod, mudlo, kawatan, kidnapper, smuggler, yan ang amo mo. Okay? Whether it's naturalized citizen or natural born citizen, pareho lang ng karapatan sa Amerika, pero ay parehong karapatan at pinoprotektahan.
Ang nakikita natin dito, gusto nilang ipatanggal yung citizenship ko. Good luck sa inyo. Dahil saan? Sa inciting? Ay, sa ano? Excuse me. Dahil sa cyber libel? Oh, tapos yung sa Interpol, makikipag-coordinate pa kayo, mga bobo. Alam mo, abugago talaga. Ang Interpol, hindi ka pwedeng, okay? Hindi mo pwedeng ilagay ang isang tao kapag ito ay konektado o related sa political persecution. At kung cyber libel lang, ang mga nilalagay sa Interpol, yung mga kriminal, yung mga manggugurgor, katulad ng amo mong bangagli sa Satanas, na ginugurgor ang kinabukasan ng Pilipino, ginugurgor ang mga simpleng tao dahil sa pagnanakaw ninyo. Yan, dapat kayo sinabotahin nyo ang kinabukasan ng Pilipino.